Planchado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, ngayon pa lamang ay inalerto na ng Pag-asa mga apektadong mamamayan sa norte sa posibleng pananalasan ng bagyong Nando. Ito'y nang tayain ng Pag-asa na malaki ang tsansang maging super bagyong tropical depression Nando at posibleng umabot pa sa signal number 5. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, napanatili ng bagyong Nando ang lakas nito ngayon habang mabagal naman kumikilo sa ibabaw ng Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,335 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Sa taglay na bagyo o taglay ng bagyo ang hanging 50 kilometer kada oras malapit sa gitna. Bugso na aabot naman sa 70 kilometer kada oras at mabagal na kumikilos pahilagang kanluran. Sa forecast ng Weather Bureau, maliit pa ang tsansang direktang makaapektong tropical depression sa susunod na 48 oras. Gayunman, maaari itong palakasin at magdala ng malalakas na pag-ulan at pagdating ng Linggo o Lunes. Posible ring magtaas ang tropical cyclone wind number 1 sa Northern Luzon simula sa Sabado. Pakinggan natin ang boses ng Pag-asa na si John Manalo. Yung isa pang minomonitor natin na bagyo na sa kasalukuyan ay tropical depression pa rin itong si Nando. Ito po ay gumagalaw pa northwest papunta dito sa extreme northern Luzon. Ito po sa kasalukuyan ay nananatiling tropical depression pero nakikita natin sa ating analysis na ito ay mas magde-develop pa into a tropical storm katulad nitong si Mirasol na mas lalakas pa. Pero sa mga susunod na araw, ang difference nila, itong si Nando ay patuloy na magmumove papalapit sa ating bansa at patuloy pa na lalakas. Ang pinakamataas na kategory sa kasalukuyan na nakikita natin ay by Tuesday or Monday ay ito ay maaaring umabot ng typhoon category. And hindi natin inaalis yung posibilidad na mas mag-develop pa ito at mag-super typhoon. Samantala, nagbabala ang Pag-asa ng pagbuhos ng malakas na pag-ulan ngayong hapon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa thunderstorm advisory na inilabas ng Pag-asa, kaninang 3:14 asahan ng heavy to intense rain showers na may kasamang pagkidlat at pagkulog at hagupit ng hangin. Epekto pa rin ng trough ng Mirasol na nagpapalakas sa southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Apektado ng thunderstorm advisory ng Pag-asa ang buong Metro Manila at Karatig Lalawigan ng Bulacan, Batangas, Bataan, Laguna at Rizal. Posibleng tumagal ng 2 oras ang inaasahang malakas na pag-ulan ngayong hapon. Samantala, sa iba pang mga balita, sinailalim na sa kustodiya ng Senate Sergeant at Arms ang kontraktor na si Curly Discaya at dating Bulacan First Engineering District Henry Alcantara. Ito ay matapos sa i-cite in contempt ang dalawa ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling sa kanilang mga pahayag sa investigasyon tungkol sa mga manumalyang flood control projects. Ikukulong sina Alcantara at Curly Discaya sa opisina ng Senate Sergeant at Arms. Samantala, inamin ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na sa bahay ng kaibigan ni dating District Engineer Henry Alcantara inilagay ang mga bulto ng perang umano'y bahagi ng transaksyon sa flood control projects na ipinakita sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay matapos muling ipakita ni Committee Chairman Senator Ping Lacson ang larawan sa pagdinig para alamin kung saan dinala ang pera. Ayon kay Hernandez, hindi sa compound ng DPWH District Engineering Office inilagay ang pera, kundi sa bahay ng isang Lauren Cruz na kaibigan ni Alcantara. Unang itinanggi ni Hernandez na bagman si Cruz pero kalaunan ay umamin na alam niyang ito ang kumakatawan kay Alcantara sa mga transaksyon at kilala niya si Cruz dahil ito ay kanyang ninong. Pakinggan at panuurin po natin ito. Alam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz. Opo, Your Honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi. Parang dapat po, alam mo kung sino si Lauren Cruz. kilala ko po siya. Bali ninong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Oh, alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, hindi ko lang po naintindihan. Tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor.
Samantala, sa kaugnay na balita, inamin din ni dating Department of Public Works and Highways Assistant Engineer Bryce Hernandez na naghahati-hati sila ng kanyang mga kasama sa kinikita mula sa mga umano'y ghost project sa Bulacan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Hernandez na 40% ang napupunta kay dating District Engineer Henry Alcantara, habang tig 20% naman sa kanya at sa tatlong iba pang engineer. Ayon pa kay Hernandez, dumami ang hinihinging grease money o tara kaya sila gumagawa ng mga peking proyekto. Mari namang itinanggi ito ni Alcantara. Narito po ang kanilang mga tinig. Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Ikwento mo na lahat-lahat. Yan nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100 lampas na yan Hindi po. Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita, yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag ng maayos. Pero Lintik na mga ito. Lintik! Parang di sila marunong magmata. Sumobra. Sige, diretso partner. Talaga. Hindi kasi napapano yung... Pinaraos ko lang yung high blood ko. Hindi, pag hindi ako sumigaw, baka atakihin ako rito. Hindi, tsaka tumatalon yung puso ko pag naririnig ko yung pangalan na Henry. Napapatingin ako sa'yo Buti sana kung... Biglang Alcantara. Pero okay. kung ako'y pagbibigyan mo ng pagkakataon, itinatatwa ko na siya aking kapangalan. Oo nga. Huwag idamay ang iba pang mga inosenteng Henry. Talagang... Okay, tuloy na tayo. Samantala, inisyohan ng Senado ng sabina ang nag-resign na opisyal ng DPWH na inakusahang nasa likod ng kahina-hinalang insertions sa 2026 proposed national budget. Ang hakbang ay ginawa ng Blue Ribbon Committee laban kay dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay sa pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, kahit nagbitiw sa pwesto si Cabral, mahalaga pa rin na dumalo siya sa pagdinig. Itong dahilan kung bakit hiniling ni Marcoleta na ma-issuehan ng sabina si Cabral upang umattend sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Inaprubahan naman ni Senador Ping Lacson, chairman ng panel, ang mosyon ni Marcoleta para isabina ang nag-resign na undersecretary ng DPWH. Samantala, pabirong hinampas naman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa tuwa si Senator Jinggoy Estrada at sinabing talagang safe na ito. Hindi ka sure sa kinasasangkutang issue sa flood control scandal. Ito ay matapos kumpirmahin ni Mina Jose ng WJ Construction sa pagdinig ng Senado na hindi niya personal nakakilala si Estrada at hindi siya kailanman nagatid ng pera sa Senador. Giit pa ni Jose, kahit sa dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez ay wala rin siyang dinalang pera. Narito ang tinig ni Marcoleta. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Narinig mo yun? Lagapak mo eh. Para bang sinabing, di ko lang alam kung safe ko sa taong bayan. Yun lang. Samantala, posibleng idagdag na kaso laban sa mga opisyal ng DPWH at kontraktor na sangkot sa manumalyang flood control projects ang bid rigging. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ito ang naging mungkahi ni Senator Bam Aquino kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito yung matapos sabihin ni Dizon na naniniwala siyang nagkaroon ng pandaraya sa bidding pa lamang ng mga proyekto sa kanilang ahensya. Pakinggan po natin ito. Your estimation, meron bang bid rigging na nangyari? Absolutely, Mr. Chairman. Absolutely. Hindi Okay. po mangyayari ito kung wala pong kung malinis po at transparent ang proseso ng procurement at either the district levels or the regional levels. Mr. Chairman. Okay, Hindi Secretary. po mangyayari.
Paliwanag ni Senator Bam, may penalties ang sinumang mapapatunayang guilty ng bid rigging kung saan maaari silang magbayad ng mahigit 150 million pesos per offense. Kaya naman nakikita itong paraan ng senador para maibalik ang bilyones na ninakaw ng mga tiwaling opisyal at kontraktor sa taong bayan. Pakinggan po natin at panoorin si Senator Bam Aquino. If bid rigging, in your estimation, bid rigging nangyari, at tingin naman ng mga tao nangyari nga naman yung bid rigging, sa Philippine Competition Act, meron pong mga provision po dyan, tsaka penalties for bid rigging. No? At yung penalty po dyan is 100 to 250 million pesos per offense. So I'm raising this because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. And this could possibly be a way for us to get that money back. Samantala, sa iba pang mga balita, dumalo naman sa paon ng pagdinig ng Department of Justice sa kaso ng missing sabongero sang actress na si Gretchen Barreto. Si Gretchen, kasama ang gambling tycoon na si Atong Angay kabilang sa 60 iba pa na inisyo ng sapina ng DOJ nung nakalipas na linggo dahil sa mahiwagang pagkawala ng mga tinutukoy na sabongero. Sila ay pinaghaharap ng reklamong multiple murder at serious illegal detention. Hindi naman nagbigay ng anumang statement o pahayag si Gretchen sa kanyang pagharap sa preliminary hearing ng Department of Justice. Muling tatangkain ng kampo ni dating Pangulong Digong Duterte na mahikayat ang International Criminal Court na siya ay magawa na ng interim release. Ito ay matapos magsumite ng panibagong defense notification ang kanyang abogado sa pre-trial chamber ng ICC. Sa kanyang apela, umaasa si Attorney Nicholas Kaufman na ikukonsidera ng hukuman ng kalagayan ng kalusugan ng PRRD upang isaalang-alang ang kanilang kahilingan na interim release. Una rito, napospo ng nakatakdang pagdinig sana sa September 23 matapos igiit ng depensa na not fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, hirap maalala ng kanilang kliyente ang mga pangyayari o okasyon habang may mga pagkakataon pa umano na kahit ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay hindi niya agad maalala. May nag-text partner. Mr. Uri, nangingitim ka na naman sa galit. Hindi ako nangingitim sa galit. Ano? Sadya lang ho ako'y kutis. Sadya lang hong kutis tayo eh. Kutis kayo manggi. Pag namutla ka sa galit, yun na yun. Kayo mangging kaligatan, in short, kutis yagba. Ay. Pero sino ho ba naman ang hindi talaga magagalit? Baka kayo yung talagang sobrang bait lang at sobrang makajos. Ano ho? Pero sabi nga po nung aking... kahit ang Diyos ay nagagalit. Nung isang napanood ko, partner, kahit daw si Satanas hindi matanggap yung yung laki ng kinita ng mga kontraktor at saka ng mga magkakasabat na politiko. Kaya pinabalik daw yung mga magnanakaw na nakarating sa impyerno, pinabalik daw ni Satanas, partner eh. Sabi daw ni Satanas, balik, hindi ka nababagay dito. Dahil tinalo mo pa ako sa kawalang yan. Grabe naman. Hindi, alam mo ang Diyos nagagalit yan, partner, nasa Biblia yan. Yung ginawang palengke, yung templo. Sorry Lord, nagwala siya doon, di ba? Ginawang sugalan. May hangganan. May hangganan nga naman. Alam mo ninyo, yung kasing politiko, pag yan ho ay talagang gagawa at tatanggap ng pera, talaga namang hindi ho yan makikipagkilala sa kontraktor. Wala akong sinasabi, partner, dito ng pangalan kung sino man. Sino ba naman, partner? Ang lukulukong senador o congressman na kung ikaw ay gusto mong hinga ng porsyento o patong ang isang kontraktor o isang negosyante, ikaw mismo ang haharap? Siyempre hindi. Partner? Ikaw mismo ang makikipagkilala? Ikaw mismo ang tatawag? Ikaw mismo ang pupronta? Siyempre, wala ho namang matino at loko-lokong gagawa po nito kung na politiko. Natural talaga, either ikaw ay gagamit ng mga